Bilang isang dating senador, attorney, kung sakali, ano dapat ang gawin ng Senado kung officially manghingi na talaga ng tulong si Senator Bato sa kanila? Well, of course, it will be up to them, up to the Senate President. But ang ano ko lang po, ang pwede ko lang masabi ngayon, dapat maging ano sila, maging discerning, maging maingat. Kailangan, in the scheme of things, ang lagi dapat nangingibabaw yung hustisya and also pananagutan, justice and accountability. Dapat kilalanin din nila yung karapatan ng ICC. Dahil nga yung ICC ay meron silang jurisdiction pa rin dun sa mga krimen na yon na nangyari, yung alleged crimes against humanity na nangyari nung miyembro pa tayo. Pero outside of the jurisdictional issue, malinaw naman po na kapag ang ICC ay humingi uli ng tulong sa Interpol at ang Interpol humingi uli ng tulong ng Philippine authorities, dapat kilalanin po yan. Kasi nga po, miyembro pa ang Pilipinas ng Interpol. Saka meron din ho tayong domestic law, yung Republic Act 9851, na pwede talaga i-waive ng Philippine authorities, Philippine courts, yung jurisdiction over an investigation or prosecution ng isang tinuturo na perpetrator ng alleged crimes against humanity at pwede talagang isurrender dun sa International Tribunal with competent jurisdiction. Yung mismong Korte Suprema natin, nasabi na nila na kahit nag-withdraw na yung Pilipinas, withdraw tayo ng dating Pangulo sa ICC and Rome Statute, ay meron palang jurisdiction ng ICC at hindi ito makakalibre o hindi dapat makaligtas yung mga personalidad na inaakusahan doon sa mga crimes na yon which happened during the time that we were still a member. So kailangan maingat po ang ating Senado lest na may misinterpret. Ngayon nga, ganun na yung tingin ng iba, ng marami, na parang, ano yan? Bakit ganyan na kaagad? Ready ka agad magbigay ng proteksyon na hindi pa naman nangyayari that particular instance na meron ng warrant of arrest.